ni VP Inday. Etong mga kasamahan daw ni BBM, mga kababayan, na okay lang yan, yan daw ang sinasabi, ang pagdodroga mo, makikinig pa rin kami sa'yo. Maglingkod mi diri, basta maligo lang mis kwarta. Uupo lang kami dito as long as maliligo kami ng pera. Ayan, tila pinupunto ngayon ni VP Inday Sara na alam na pala ng mga kandidato ng Bagoong Pilipinas ang di umano'y pagdodroga ni PBBM. Pero kinukonsinti lang nila. Kaya kabilin-bilinan ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, na wag niyong iboto ang mga kandidato ng Marcos na ito. Yung lahat ng Bagoong Pilipinas, mga kababayan. Dahil alam na nila, mga kababayan, etong kabalastugan daw ni Marcos Jr. Pero hinahayaan lang nila. Galing mismo yan kay Sara, ha? Panoorin niyo po. Okay ra na imuhang pagdruga din, ha? Gadugo-dugo na imuhang. Ang sabi niya, mga kababayan, para daw dito sa mga kandidato ni Marcos, hinahayaan lang daw nila. Okay lang yang pagdodroga mo dyan. Dumudugo na nga yang iyong... Okay ra na imong pagdruga din, ha? Diba dumugo ang kanyang, mga kababayan, gums? Mabinaw gihapon mi sa imuhang tanan. Dagdag pa ni VP Inday. Etong mga kasamahan daw ni BBM, mga kababayan, na okay lang yan, yan daw ang sinasabi, ang pagdodroga mo, makikinig pa rin kami sa'yo. Maglingkod mi diri, basta maligo lang mis kwarta. Uupo lang kami dito as long as maliligo kami ng pera. Grabe. Ayaw na ninyong iboto ang kandidato ni Marcos. Wag niyong iboto yung kandidato ni Marcos. Tandaan nyo yan, mga kababayan, ha? Tandaan nyo iyan. At mga kababayan, mukhang binibitawan na ni BBM etong si Villar, mga kababayan. Yung 11, parang 10 na lang sila dahil ngayon lang, mga kababayan, inanunsyo ni BBM na iimbestigahan nila. Ginigipit na nila, mga kababayan, ang mga Villar. Yung kumpanyang pagmamay-ari ni Villar, mga kababayan, mukhang paiimbestigahan ni BBM. Bakit pa bigla-bigla? Dahil ba bumaliktad na si Camille Villar at nagpa-endorso na kay VP Sara Duterte? Sige, wala kaming pakirin. Bahala kayo dyan. Hindi rin namin yan iboboto, pati na si Mangga. Ano man? Bakit? Kay kaning mga kandidatuhan Dahil itong mga kandidatong ito, ang tinutukoy ni VP Sara Duterte, mga kababayan, ay ang Bagoong Pilipinas. Sila mampod ang nagasulti kay Marcos. Sila din ang nagsusulsul kay Marcos. Okay lang. Okay lang. Hindi mo ihatag imong saad. Na hindi mo ibigay ang iyong pangako. Basta paliguin lang ng AX. Basta papaliguan mo lang kami ng AX. Tupad. Akap, kami na'y bahala. Akap, kami na ang bahala. Di ba napapansin nyo, mga kababayan, bago magkaroon sila ng rally, nagpalikom ng maraming tao. Namimigay ng ayuda, tupad AX at iba't iba pang mga ayuda, mga kababayan, may bigas pa. And then, kinahapunan, rally ng Bagoong Pilipinas. Okay lang. Okay lang. Actually, sir, tinuod na. Actually, sir, totoo yan. Pakinggan nyo. Impeachable offense no ilahang gibuhat kay PRD. Agree daw si Sara Duterte sa sinabi ng tao, mga kababayan, na impeachable offense yung ginawa nila kay PRRD. That is a betrayal of public trust. That is betrayal of public trust. Dili Classic. mo pwede kuhaon ang isa ka Pilipino. Hindi mo pwedeng kunin ang isang Pilipino Dinhi sa sulod sa ato ang nasod. dito sa loob ng ating bansa. Uni mo, isakay ni mo og airplane. Dadun ni mo sa And then isakay mo sa eroplano. Dadalhin mo sa ibang bansa sa The Hague, Netherlands. sa dayuhan niya. Ibigay mo sa dayuhan. At sabihin mo ang kulong yan. Dili na siya pwede. That is not allowed. Ang tawag ana sa international law, Ang tawag dyan sa international law, extraordinary rendition. extraordinary rendition. It is a crime. Dili na siya pwede mo nang kanang ginaingon ni Hindi yan siya pwede. Kaya yang sinasabi mo na impeachable offense. na impeachable offense, Tama na siya, sir. tama yan. Siya dapat ang impeach. Si Marcos dapat ang impeach Sayahang gibuhat Oo. kay President Duterte. sa kanyang ginawa kay President Duterte. Di ba?
Si BBM pala mga kababayan ang dapat ma-impeach. Ma'am, saan pag naay mo file? Dapat me. Sinasabi ng mga tao mga kababayan, i-file na daw ang sagot ni VP Inday. Paano yan? Willing kaming mag-file. Na may articles of impeachment. So good pa sa sugar order number 1. Mayroon silang articles of impeachment simula po ng sugar order number 1. Pero paano na yan mga kababayan? Ang magde-decide yan, mga buhaya. Sinatamba. Nami. Naka-ready na siya, ma'am. Naka-ready. Pero ma'am, grabe ka ayong yaray dito sa sulod. Pero paano na yan? Matindi ang bayaran doon sa loob. Doon sa Kongreso. Sa House of Representatives. Sa House of the Representatives. 1 million ang pinag-uusapan doon. Para muhilom. Para mag-shut up lang mga kababayan yung bayaran daw. Congressman. Nga naman, bakit? Mga kandidatuhan ni Marcos. Sila etong mga kandidatong ito ni Marcos. Balik tayo sa topic ha. Okay na. Ayaw. Sila ang nagsabi, okay lang yan. Nang ihatag ang 20 pesos. Huwag na yang ibigay yung 20 per kilo. Ayaw na nang saan din mo. Huwag na yang pangako mo. Paliguan lang may akap AX. Paliguan mo lang kami ng akap at AX. Okay na mi. Okay na kami. Kami na'y bahala. Kami nang bahala. Kami nang bahala pagpabango sa'yo. Babango pa nga ba si BBM mga kababayan? Ewan lang natin. Okay na imuhang pagdroga din ha. Okay lang yan yung pagdodroga dyan. Eto na mga kababayan. Si Sara na mismo ang nagsabi. Malamang mga kababayan si Amy dyan nag-confess kay Sara Duterte pero hindi niya kayang i-confess sa tao. Amy, gusto mong ma-redeem ang sarili mo? Ikaw mismo ang magkumpisal niyan. Dugo-dugo na imuhang. Dugo-dugo na nga yung gums. Ngipin. Dugo na ang ipunog ang lagos. Dumudugo na ang iyong ngipin at yung gums. Actually, yung gums, mga kababayan. Yak! Yee! Bulok siguro ang ngipin ng mga kababayan, Ang baho siguro ng hininga, Yeah! Okay ra na imong pagdruga din ha. Maminaw gyapon mo Para sa mga bagoong Pilipinas daw mga kababayan na mga kandidato, hindi po yan limitado sa senador, pati na yung mga bagoong Pilipinas na kongresista. Okay lang yang pagdodroga mo dyan, sabi ni VP Sara Duterte mga kababayan. Yan daw ang sabi ng mga buhaya, bagoong Pilipinas. Maglingkod mi diri basta baligo lang mis kwarta. Basta nakaupo lang kami dito at maliligo sa pera. Yeah. Sila po ang nagsulti. Sila po ang nagasulti kay President. Etong mga taong ito mga kababayan, mga kandidato ni Marcos, sila ang nagsusulsul kay President BBM. Marcos, na okay lang. Na okay lang. Buhat ka og mali. Na gumawa ka ng mali. Basta maligo mi sa kwarta. As long as naliligo kami sa pera. Sabi ng tao mga kababayan, mga leche talaga sila. Yung nagbibideo. Ayaw na ninyong iboto. Kaya wag nyo na silang iboto. Kung nipili na mo din sa pundok na ni. Kung pinili nyo na ang grupong ito mga kababayan, which is the Duterte. Team Duterte, ang listahan. Team Duterte. Pagkana ninyo inyong listahan. Dalhin nyo ang inyong mga listahan. Akin na! Kibaw ko, matingalan yung ko aning mga Pilipino. Bilis. Alam nyo, nagtataka talaga ako dito sa mga Pilipino. Bakit? Pag-exam, bawal ang kodigo. Pag-exam, bawal ang kodigo. Nagdadalag kodigo. Magdadala ng kodigo. Panahon sa boto, pero panahon ng botohan, nakakalimutan ang listahan. Kaya nalalagay sina Pacquiao, Lito Lapid at sino-sino pang mga animal mga kababayan. May ang kodigo. Nagdana ninyo ang kodigo. Dalhin nyo ang inyong kodigo. Listahan ng mga kandidato Duterte plus 2. Hunasan at Kirobin. Para walang magkakamali sa pagpili. Kanin tanan. Nga nagapanghitabo. Etong lahat ng mga pangyayari ngayon, dahil ito sa 2028. Dahil ito sa 2028 election. Gisugdat nila ni tong inumpasahan nila ito. Giatake nila ang opisina. Nung inatake nila ang aking opisina. Sa amo ang budget. Sa aming budget. Una sila. And then nag-iisip sila. Barok manggihapon ng bayhanan ni ato. Nakatayo pa rin ang babae ito. Ato aning ablihan o investigasyon.
Bubuksan natin ito ng investigasyon. Imbestigahan natin. Opisina, patawag nato na sila. Kanyang opisina, ipapatawag natin sila. Oh, silang lahat. Tawag nila tanan, ay among mga kauban. Pinatawag nila lahat ang aming mga kasamahan. Sa opisina. Pinakulong nila. Ang kauban. Ang aking kasama sa opisina. And then? Na dead end sila. Wala na sila. And then, na dead end sila mga kababayan. Wala na silang mahihita. Ay, mapangutana. Oh, wala na silang matanong. Mabuhat. So, ang ilahang ibuhat. So, ang ginawa nila? Madali ni, kung atuan na lang ni siyang mas madali ito. Impeach. Kung atin na lang itong i-impeach, babayaran na lang natin lahat. Ng mga congressman. Ng mga congressman. Pagkahuman. Oo. Mayroon talaga palang bayaran mga kababayan. Si Sara mismo nagsabi, I-impeach na nato siya. And then, i-impeach natin si Sara. Tungkol maguni sa 2028 nga. Dahil ito sa 2028 election. And then, na-impeach na, nagbarog lang manggihapon. Na-impeach na, nakatayo pa rin. Siyang bayahan na, hindi man siya mo undang. Etong babaeng ito, nakatayo pa rin. Ayaw, tumigil. Ay, ang ilahan ni buhat. At ang kanilang ginawa, kawaton na lang ni nag-usap-usap sila. Ang iyahang amahan. Ato na lang ng kidnapon. At atin na lang kidnapin ang kanyang tatay. And the rest is history mga kababayan. At right now, this is a history in the making. At parte po kayo ng kasaysayan mga kababayan ha. Dahil ang ating future mga kababayan, nakasalalay kung sino-sino ang inyong iboboto ngayong halalan. Kung majority ng mananalo mga kababayan, bagoong Pilipinas, goodbye Philippines na mga kababayan.